Good morning po sa inyo mga katribya at welcome po sa aking YouTube channel. Kamusta na po kayong lahat? At meron lang po tayo mga katribya pong i-share po sa inyo na kung saan yung may-ari po ng kalamansi ay matalino. Dahil una-una meron po siyang tauhan, dinamon siya ng porsyentuhan or 50-50 ang kanya pong hatian. Kaya lang, ito po ang magiging resulta kapag po ang sa may-ari ay 50-50, magkumita, doon lang po hahatiin po yung 15% noong nagtatrabaho at 50 naman ang kita rin noong may-ari ng kalamansi. Good morning po sa inyo mga katribya at welcome po sa aking YouTube channel. Kamusta na po kayong lahat? At meron lang po tayo mga katribya pong i-share po sa inyo na kung saan yung may-ari po ng kalamansi ay matalino. Dahil una-una meron po siyang tauhan, dinamon siya ng porsyentuhan or 50-50 ang kanya pong hatian. Kaya lang, ito po ang magiging resulta kapag po ang sa may-ari ay 50-50, magkumita, doon lang po hahatiin po yung 15% noong nagtatrabaho at 50 naman ang kita rin noong may-ari ng kalamansi. Ito mga katribya po yung farm po ng ating pong kaibigan, at tapos yung kanya pong tauhan na nakuha, ang kanya pong magiging kondisyon mga katribya, sa may-ari, sa kanya na yung lupa, tapos sa kanya rin po ang makina, tsaka po yung tubig. Pero ang sagot naman po mga katribya po noong nagtatrabaho, sa kanya po ang punla ng kalamansi. At syempre kung siya po ay magpapatubig sa panahon po ng tag-araw, sagot naman niya ang kanyang kurudo para po matubigan ang area na itong kalamansi. Tapos yung po namang kanyang pagdadamo ay hindi na po sasagutin po yon noong may-ari, dahil sagot naman po yun na magtatrabaho. Kaya ang gagawin po noong magtatrabaho mga katribya, wala pong puhunan o wala pong pera na manggagaling po doon sa may-ari para ibigay doon sa magtatrabaho. Basta't bahala siya sa buhay niya rito. Damuhan niya, hindi niya damuhan, basta't ang goal po noong may-ari, yung sa kanilang kasunduan, 50-50 ang kanila pong hati o hatian. Pero sagot po niya ng nagtatrabaho, ang bayad po sa punla ng kalamansi. Sagot din po noong nagtatrabaho, ang kanya pong paglilinis o paghahawan. Kaya kung halimbawa po mga katribya na siya po ay mag-herbicide, naturalmente sasagutin niya ang kanya pong pag-herbicide o yung gastusin sa pagdadamo. At syempre, natural, wala rin pong pakain nun. Yung pong trabahador, wala rin, hindi rin magpapakain po mga katribya yung may-ari po ng kalamansian. Kaya yun po ang isa po mga katribya na kung saan ay kasunduan o usapan nung nagtatrabaho, pati na rin po yung amo. Ngayon, ang magiging problema na lang po mga katribya, kung po yung tauhan ng hindi po alam ang kanya pong gagawin, wala po siyang experience po sa pag-aalaga ng kalamansi, agad-agad po siyang tumango doon sa 50-50 hatian. Imagine niyo mga katribya, mula po rito sa maliit po na punla, tinanim lang po ito mga katribya ay medium. Ilang buwan na po ang nakakalipas, ganito na rin po kalaki po o size ang kalamansi. Marami na rin po silang pagpapatubig na ginawa nito nung itanim, kasi halos tag-araw silang nagtanim dito, buwan po ng Mayo, kaya ilang patubig. Talaga sila po ang sumagot po noong kurudo. Tapos ang ginawa, manual po na dinadama. Nung unang tag-araw,
nitong Mayo, hindi po masyado pong madamo ang kalamansi dahil yung pong pagitan na ito, wala pang damo tumutubo dahil tagtuyot niya. Ang tanging kalamansi lang po yung kanila pong dinadamuhan, ito pinupuno-puno niya, na medyo naaagad na yung kanila pong pagdadamo. Kaya lang, itong nakaraan na ito, siguro kubos na yung budget po ng trabahador, isang pamilya, din na po natin babanggitin po yung kung ano yung kanyang pangalan, saka kung sino po yung nagmamay-ari po ng farm po na ito. Para po at least ma-share po namin sa inyo, baka mamaya ay ganito po ang gawin natin, na meron maghamon po sa inyo ng hati sa pag-aani ng kalamansi para meron kayong idea. Alam nyo mga katribya po, ang kalamansi kapag medium size ang inyo pong itatanim, bago po umani po o magsimula po ng medyo maganda-ganda ang ani niyan, 2 taon ang inyo pong hihintayin. Sa 2 years na inyo pong paghihintay mga katribya, imagine niyo ilang buwan po ang magdadaan na yon, 24 months. Doon po sa 24 months po na yon, ang trabaho po noong tauhan mga katribya, magpapatubig sa tag-araw. Pagkatapos magdadamo siya. Ngayon, ang magiging problema po noong tauhan, wala po siyang magiging budget. Una-una, hindi po siya kikita. Paano po magiging kita niya? Kaya lang siya magkakaroon ng hati dito mga katribya, kung sila ay aanin na. Doon pa lang sila mag-uumpisa ng hatian. Imagine niyo mga katribya, kung ikaw ang trabahador dito sa area na ito, na kulang 700 puno, o palagay mo na nasa 700 puno o 600 na puno na lang mga katribya ang inyo pong tatrabahuhin. Kung mula umpisa ay wala ka pong tinatanggap sa may-ari, walang budget ay bibigay sa iyo, kahit sa pandamo, ano pa man, basta't bahala ka, alagaan mo ang kalamansi. Sa palagay ba ninyo mga katribya, kung ikaw ay isang kahig, isang tuka, magagawa ba natin po ng paraan ito, madadamuhan, patatrabaho? Bigas na bigas lang mga katribya, itong kinuha po ng ating pong kaibigan, talagang mahirap, talagang isang kahig, isang tuka, hindi naman ganun ka yung kanyang bahay, talagang halos barong-barong din. Pero common na excite siya doon sa hati ang 50-50 na silaw. Nakakailang buwan na po ito mga katribya. Tingnan nyo po, oh. Ito po yung size ng kalamansi na kanila pong tinanim, medium size. Meron na po siya ngayon siguro nung umpisa sila magtanim, Mayo, June, susunod ay July. Itong July na ito, magdadalawang buwan na sila mga katribya. Pero ito, never po siya na nadamuhan itong ating pagitan. Ngayon, ginagawa po noong tauhan, pinupuno-puno ang kalamansi. Yan. Pero itong pagitan mga katribya, gubat. Nakita naman po ninyo, oh. Tama nga, nakikita po yung kalamansi, hindi siya nababalutan, kaya lang ito po ang magiging problema niyan. Sa palagay ninyo mga ka-farmers, tatagal ang isang magkakalamansi o magtatrabaho kung walang suportang binibigay po yung may-ari. Mas maganda mga katribya, kung kayo po ay magtatrabaho o hahamunin kayo ng may-ari na hati sa kita, mas maganda gawin ninyo, okay na po yung upahan kayo. Dahil pagka po mga katribya, inupahan po kayo noong ating kaibigan o yung amo ninyo, sure po yung inyong kita. Meron kayong panggasto sa araw-araw. Meron kayong kumbaga inaasahan na magiging sahod. Kumpara doon sa masisilaw ka sa 50-50. Pagka kasi mga katribya, nasilaw ka na maganda ay kakita 50-50, 2 years kayo na magpapartihan. Hindi ka pa sigurado kung mapapaganda mo pa yung kalamansi. Gaya na umpisa pa lang, 2 months pa lang mga katribya, gubat na. Kung manual po ninyong dadamuhan na tinatawag yung gagapasin or tatabasin, hindi na po ninyo mga katribya po maaagad yun.
Dahil po sa dami noong mo. Kung i-grass cutter mo naman, bibili ka ng gas or diesel or gasolina. Kaya malaki po ang magiging gastos. So ilan ba pitas nyo? Apat. Kay Bernabe. Sandali nyo lang pitas nito. Malalaki na. Oo. Ngayon, yun po ang isa sa talino po noong may-ari. Kung yung mga tao, siyempre wala po silang idea sa pag-aalaga po ng kalamansi. Siguro baka nasilaw sila doon sa magiging maganda po ang magiging hati. Medyo po ninyo mga katribya, pagka sila ay mag-aani, ilalabas po yung mga gastos. Ang tanong, tatagal naman kaya yung tauhan? Kung halimbawa walang ibinibigay yung may-ari na kahit pa pang maintenance, dahil sagot niya ang damo, sagot niya lahat, pati yung pagpapataba, sagot din niya. Ang sagot lang ng may-ari, yung lupa. Sagot lang niya, yung makina. Sagot lang din niya, yung tubig o yung tubo. Pero pagdating doon sa pagpatubig o kurodo at saka trabaho, sagot po yan noong nagtatrabaho. Kung kayo po mga katribyan tatanungin, ano po ang mas pipiliin ninyo? Yung 50-50 ang hatian ninyo o yung una base permis po yung inyong kita na kahit na mababa ang kita ninyo, kung ano man ang iutos meron kayong upa. Meron kayong panggasto sa pamilya. Pero kung gano'n na 2 years ka bago makita yung kita mo na maghahatian, tako po, kawawa ang inyong sambahayan. Bakit? Dahil una-una, saan kayo kukuha ng inyong panggastos? Saan kayo kukuha ng pang-alaga sa inyong kalamansi? Dapat sana, ang ginawa nito noong bago pa lang po sa pagkakalamansi, itong trabahador, hindi baling upahan sila ng monthly na pagtatrabaho. At medyo mababa, at least may sigurado silang kita. Basta't sa may-ari po yung gasto sa pag-aalaga sa kanila trabaho, ayun, sure yun. And then, pagka dumating na po yung point na siya ay aani na, mga 2 taon na mga katribya, di hamunin mo na lang naman sila ng porsentuhan. Sa porsentuhan, sa kanya ang gastos, pagka kumita yung kalamansi, magporsentuhan na kayo ng 20% or 25%. Depende po sa kanila pong mapag-uusapan. Yun sana ang maganda. Kaya lang ikaw mo wala pong idea po yung nagtrabaho, hindi niya alam po kung ano yung sare-saresa po noong pag-aalaga ng kalamansi. Akala nila ganun-ganun lang na gaya nun, gubat na, halos hindi na makita kalamansi. Kung hindi pa pinupuno-puno yung kanilang pagdadamo, gubat, wala rin pong mangyayari. Ngayon, kung sakali man nagsawa sila sa pag-aalaga, nakaabot sila na 1 taon or mga palagam na kalahating taon, sila ang lugi. Bakit? Sa oras po na tumas ka o umalis o hindi na nagtrabaho yung tauhan niya dito sa kalamansian, ang mangyayari dyan, wala na siyang kikitain, wala na siyang sahod mula umpisa ng kanyang pag-aalaga, pagtatanim, pagkapatubig, lahat ng yon useless na yon, baliwala na yon. Hindi nabibigay na may-ari yun kasi meron na silang kontrata, meron na silang usapan. Kaya sino matatalo? Talo yung nagtrabaho. Kaya sino ngayon ang makikinabang? Ang makikinabang yung may-ari. Sa may-ari, wala siyang problema, wala siyang talo. May puhunan siya, may kapital siya, may lupa siya, may patubig siya. Kaya lang, ang may talo doon, yung kanyang tauhan. Dahil ang tauhan, isang kayod, isang tuka, humihiram lang noong na makakain noong bigas hindi rin na po pinagbigyan. Pero ganun pa man mga katribya, talagang ganun siguro kung gusto noong nagtatrabaho dyan, hati, magandang pakinggan. Pag halimbawa nga naman kumita ng 300,000, 150 doon sa nagtrabaho. Kumita halimbawa ng 200, 100 doon sa nagtrabaho. 100,000. Maganda nga kaya magiging parte. Ang tanong, kailan pa yun? Sa loob ng 2 years. Sa loob po ng 2 years, pagka po medium size, mga katribya,
doon pala mag-uumpisa po ang kalamansi mo po na pumitas po na medyo marami-rami. Siyempre ang kalamansi, pagka lalo na maliit po ang inyong punla, matagal po yan bago sila ay lumaki. Kung mapaantala pa doon sa kanya pong pag-aalaga, lalo pong mas babagal ang paglaki ng kalamansi. Kaya depende rin nyo sa alaga at sa supply mo. Pag nagkulang ka ng patubig at nagkulang ka supply ng pataba, ay doon na po mga katribya po mayayari yan. Kaya hindi po naisip noong nagtatrabaho kung gaano kahirap ang mag-aalagang ganyan na walang sumusuporta sa iyo. Self-support ngayon ang mangyayari dun sa kanilang kalamansi. Ngayon, gubat na. Kailan sila matatapos? Pagka manual lang dadamuhan. Pag dinamuhan nila ng mano-mano, ilang linggo lang, ilang araw, yung kanilang dinamuhan, mahaba na uli. Lalo po ngayon tag-ulan, nako grabe. Kaya pagka lalo na pag ginras cutter mo naman, kagastos ka ng gasolina. Yun, nasilaw sila doon sa malaki po ang kikitain. Siguro dahil nakita nila kasi yung kapitbahay nila nagtanim po noong malaking kalamansi. Ng malaking punla. Kaya ngayon, 1 taon pa lang, nakakakuha at nakakaharvest na. Yun naman doon, porsyentuhan yon. Kumbaga sa status nun, may budget po yung may-ari. Arkila lang din yung nakuha nilang lupa. Siguro yun ang iniisip nila, na kung gano'n ang mapapaganda at maanin na yung kanilang kalamansi, hindi na sila mahihirapan. Hindi nila naisip, sila wala silang pagkukunan, wala silang yung kikitain, habang inaalagaan ng kalamansi, ayun. Ang problema nila, kung saan sila ngayon kukuha ng kanilang pandamo, ng pampataba, at sa panahon ng tag-araw, ng kanilang pampatubig. Yun ang kanilang sagot Kaya, nako, makikita po natin kung tatagal po yung itong mga tauhan nila. Malaki pa naman yung kanilang kinuha at marami. Siguro baka nasa 1,000 puno ng kalamansi ang kanilang tatrabahuhin. Kaya lang, ganun po ang status ng may-ari. Kaya sabi ko, ang mahusay rin talaga yung may-ari. Kawawa naman yung trabahador. Dahil sa oras na tumas ka o umalis, yung trabahador at nagsawa at wala na siyang maipinance, wala na siya pong kitain. Dahil una-una wala talaga siyang kikitain dahil 2 years pa siya mag-uumpisa po ng pagkita. Kaya sino ang talo? Ang talo doon, yung nagtrabaho. Ang panalo doon, yung pong may-ari. Dahil yung may-ari, pagkalimbawa, nakita niya na yung kalamansi ay mamamatay na, natural lang menteng, paalisin na niya yung kanyang tauhan. Sino ang mawawala? Mawawala yung gumawa na una. Kaya matalino po, no? Matalino. Kaya kung kayo po mga katribya ay papasok, ako makikitrabaho, para naman po ito sa mga laborer. Hindi baling upahan ka ng per day para hindi ka malugi. Kaysa ganito namang nakikipaghatian ka doon sa kita, kailan mo pa kikitain yan? Tapos, sagot mo lahat ng magiging gastos. Naku po, ay di baling mamasukan na lang po ako. Upahan na lang ako ng monthly. At least yun, sure pa na meron ka magiging kita. Kaysa doon sa ganitong sitwasyon, 2 years bago mo makita at maghahati pa kay syempre ng may-ari, kailan mo pa makukuha po yung inyong kita dyan? Paano na pamilya mo? Ano pa ang magiging trabaho mo? Asan sila kukuha ng pagkain ngayon yung pamilya mo? Dito ka nagtatrabaho, hindi pa kumikita yung trabaho mo. Ganon. Kaya yun po. Kaya share lang po namin sa inyo mga katribya, para po doon sa trabahador at pati na rin po doon sa amo. Masyado pong magulang po yung may-ari ng kalamansi. Hindi po maganda. Kumbaga sa kawan ay pang-aargabyado yon doon sa kanyang tauhan. Kaya lang, hindi rin natin masasabing pang-aargabyado rin yan dahil una-una, nagsang-kasundo sila doon sa ganung sistema. Nagkuha na sila, nagsang-ayon. Kaya wala nga naman sisiyan bandang huli. Dahil paraw naman silang ginusto Kaya para sa akin lang, siyempre tayo naman po, mayroong kanya-kanyang mga comment, may kanya-kanyang mga suggestion, may kanya-kanya po mga kadahilanan. Nakikita lang po natin yung posibilidad na mangyari. Naaawa lang tayo doon po sa tao. Kahit saan mo lagay, kahit saan mo daanin, lugi po ang magtatrabaho.
Sa may-ari wala pong mawawala, hindi malulugi dahil sa kanya. Trabahuhin at hindi man trabahuhin yon, kung yun ang usapan nila, nandun pa rin ang kalamansi, nandun pa rin ang lupa niya, nandun pa rin ang kanyang tubo, ang kanyang tubig. Pero sa oras na umalis naman ang kanyang tauhan, wala na po lahat yun. Pati yung kanyang inaasahan na 50-50 na porsyento o kita, wala pa rin. Ayun, sana po mga katribya, meron po kayong natutunan sa ating pong sinyer sa inyo. Sakali man kayo po ay kukuha po ng tao, at halimbawa kung kayo po ay mamamasukan sa isa pong kalamansian, at mag-uumpisa pa lang ng ganito, ng tanim, tapos kayo mag-aalaga, kayo sagot ninyo yung ganito, gastos, etc. Kung ako sa inyo, mas maganda po ay pumasok ka na lang upahan. Kaysa doon sa mamrosyentong 50-50 nga, 2 years naman kayong magkikita, sagot mo naman ang lahat ng pag-aalaga, useless lang din mga katribya. Kawawa ang inyong magiging pamilya, wala po kayong kumbagang kita sa bagay po na yun. Ngayon, po pwede yan, mga katribya, di baling porsyentuhan kung ang kalamansi niya ay po pwede ng pag-anihan. Pwede kayong pumasok ng porsyentuhan. Pero kung katatanim lang, porsyentuhan kayo, ako po mula doon sa umpisa po na yung mga katribya, hanggang 2 taon, hindi mo makikita porsyento mo. Dapat sana, mula umpisa, magkontrata na kayo kung magkano magiging upa mo sa loob ng 1 buwan. Kung magkano ang patrabaho mo sa isang araw o yung ano yung magiging usapan ninyo, mas okay pa yon. Sure yon, nakakatribya, hindi ka argabyado yung nagtatrabaho. At pati na rin po yung may-ari, hindi rin siya argabyado dahil kailangan naman trabahuhin yung kanyang farm para maging malinis at para gumanda naman ang kanyang kalamansi. Kung hindi niya kayang gawain, siyempre ibang taong gagawa, kailangan niyang upahan yung pong magtatrabaho. Paano mga katribya, hanggang dito na lang po at God bless po sa lahat. Kita-kita na po tayo bukas. Bye-bye.